Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Boss Jason Tabunyag at sa mga Pisti, shoutout po sa iyo Idol Jack Tibay Martinez, shoutout po sa iyo Idol Rainiel Servidad, shoutout po sa iyo Idol Jerome Francisco, shoutout po sa iyo Boss General Cabs, shoutout po sa iyo Lods Babe Lai Blanco, shoutout po sa iyo Idol Patrick Kirst, shoutout po sa iyo Lods Henry Tedulay, shoutout po sa iyo Boss Ruben Mantalaba, shoutout po sa iyo Idol Eren Estinupog, shoutout po sa iyo Boss Johnny Di Maiwat at sa pamilyang Di Maiwat, shoutout po sa iyo Boss Jeffy at kay Sheila Bauya, shoutout po sa iyo Lods Ian Esparago, shoutout po sa iyo Idol Keith Raybax Arpa, shoutout po sa iyo Idol Joel Lahon ng Isabela, shoutout po sa iyo Idol Jomar Alvarado Jr., shoutout po sa iyo Lods Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Lods John Popia, shoutout po sa iyo Idol Romnick Bantillo ng President Rojas Capiz, shoutout po sa iyo Boss Blue Kiss, shoutout po sa iyo Idol Harold at happy birthday sa kapatid mo na si Arvin Lopez, shoutout po sa iyo Lods Vladimir at sa partner mo na si Leo ng Sapian Capiz, shoutout po sa iyo Idol Joshua Palma, shoutout po sa iyo Lods Jeffrey Avila, shoutout po sa iyo Lods Medjedenseri, shoutout po sa iyo Lods Roderick Adarme pati na rin sa pamangkin mo na si Rhea Maybane at kay Ate Sofia Baboy, shoutout po sa iyo Boss Aurelia Mangila at sa asawa mo na si Che Guevara pati na rin Kala Body, Bay, Fred na gumagawa ng bahay ng hipag mo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, habang binabalik ang espada ni Jeum Namgang ay makikita natin ang nakapaligid na astral key sa espada nito. Hindi makapaniwala si Yuseong nang makita si Jeum Namgang, hindi niya maintindihan kung bakit sila tinutulungan ito. Sinabi ni Jeum Namgang na iwanan na sakaan niya si Bongde Ala at iligtas na ni Yuseong ang isa pa nitong kaibigan na si Demonggi. Sa isip-isip naman ni Yuseong na hindi ito ang oras para maging maceland siya. Kaya sinabihan niya si Jeum Namgang na may utang na loob siya dito sa pagkakataon na ito. Nakiusap din siya na kung pwede ba siya nitong itapon paakyat gamit ang teknik nitong Cloudless Heaven Press. Agara naman na pumayag si Jeum Namgang dito. Kaya naghanda na ito para gamitin ang teknik niya, habang si Yuseong naman ay tumalo na, at sinabi nito na ngayon na, kaya naman agad na umatake na si Jeum Namgang, at ginamit nito ang 5th stance of the Cloudless Heaven Sword, Cloudless Heaven Press. Makikita natin ang malakas na teknik na pinakawalan ni Jeum Namgang, at sa sobrang lakas nito ay napakabilis na lumipad si Yuseong paakyat, habang mabilis na bumubulusok ay nararamdaman niya ang init ng apoy na nakapaligid sa buong lugar. Sa isip-isip ng ating bida na sana ay wala pang masamang nangyari kay Demonggi. Samantalang sa baba ay inalalayan na ni Jeum Namgang si Bongde Ala para makalabas na sa Athenaeum, subalit biglang tinanong ni Chohui kung anong nangyayari kay Jeum Namgang, hindi siya makapaniwala na nagbago na ito. Ang Jeum Namgang na kilala niya ay kahit kailan ay hindi pumipili ng panig na kakampihan. Napatahimik saglit si Jeum Namgang sa narinig niya, ayon dito na naisip niya na maaaring may mga nakaligtas pa sa loob ng gusali nang makita niya si Yuseong na tumalon papasok sa nagngangalit na apoy. Wala siyang pinapanigan si Oman dito, ang ginagawa niya lang ay ang iligtas ang ibang tao. Wala pa din siya intensyon na pumili ng panig o maglingkod kanino man. Subalit paano ba sila naiiba sa magulong Pakseian at sa demonic cult? Ang rason ay nagkakaisa sila kapag oras na ng pagliligtas ng buhay ng iba. Kung sa tingin nila ay may dapat iligtas, kailangan nila itong iligtas kahit anong mangyari, dahil iyan ang responsibilidad bilang isang miyembro ng Miriam Alliance at bilang legal na Pakseian. Kung kikitala nila ang ibang buhay para sa kanilang sariling layunin, wala na silang pinagkaiba sa masasamang puwersa. Sinabi ni Chohui na kung yun ba ang rason kung bakit hindi siya nito pinatay sa atake niya kanina. Nakiusap din siya na tapusin na siya nito. Wala na rin naman ligtas ang buhay niya at gagamitin lang siyang kasangkapan at sakaan niya ibibintang ang lahat ng ito. Natahimik lang si Jeum Namgang sa narinig niya, hanggang sa nagpatuloy na itong umalis habang sinasabi na marami ng saksi sa ginawa nito. Kahit na hayaan niya itong mabuhay, makakatanggap naman ito ng nararapat na kaparusahan sa mga masasamang ginawa nito.
Nanginginig sa galit si Chohui sapagkat hindi siya pinatay ni Jeum Namgong. Sinabi ni Jeum Namgong na subukan ni Chohui mabuhay dahil walang kapalaran ang mas masahol pa sa kamatayan, sapagkat hanggang sa nabubuhay ang isang tao ay may oportunidad pa rin itong baguhin ang lahat. Napapalingon na lang si Chohui kay Jeum Namgong habang papalayo ito. Sa kabilang banda ay patuloy si Yoseong na umaakyat papuntang 10th floor habang ang gusali ay patuloy din sa pagguho. Napansin niya na ang pinsala ng gusali ay mas malala pa sa itaas na antas. Ang orihinal na istruktura nito ay nawala na dahil sa sunog. Isa na lang ang paraan para mahanap niya si Demong Gi sa magulong lugar na ito, at ito ay ang third eye. Mabilis na tinitignan ni Yoseong ang kada kanto ng gusali na halos napapalibutan lang ng malalakas na apoy hanggang sa mahanap na niya kung nasaan si Demong Gi, at makikita natin na patuloy lang nakatayo ito habang nasa harap nito ang libro. Napagtanto ni Yoseong na ang buong kaisipan ni Demong Gi ay nilamon ng sekretong manual, subalit nagpapasalamat pa din siya dahil ligtas pa rin ito, hanggang sa biglang nasira ang itaas na bahagi ng kinatatayuan ni Demong Gi. Na kinabahala naman ni Yoseong sapagkat delikado ang buhay ni Demong Gi, hanggang sa nagbabagsakan na ang malalaking kahoy patungo kay Demong Gi, at mabilis naman si Yoseong na pumunta para iligtas si Demong Gi, na matagumpay niya itong naitulak para hindi tamaan ng naglalakihan at nagbabagang mga kahoy. Subalit dahil sa ginawa ni Yoseong ay nag-activate ang sekretong manual at lumabas ang mata nito, hanggang sa unti-unti na silang hinihigop nito, at hindi makapaniwala si Yoseong kung anong nangyayari, dahil napupunta sila sa iba't ibang dimensyon. Base sa nakasulat noon sa libro ng Five Warlords of the Monkey, pagkatapos ni Demong Gi matutunan ang misteryosong manual ay napunta siya sa isang madilim na lugar na hindi niya pa nakikita noon, at sa kalaliman ng lugar na iyon, ay wala siyang nakikitang kahit ano pa man. Nagtataka si Yoseong kung ano ang nangyayari, hindi niya makita kung nasaan si Demong Gi. Kung hinigop ba siya ng isang formation barrier ng Dolmine technique dahil sa paghawak niya kay Demong Gi, sinubukan ni Yoseong na maglakad. Habang naglalakad siya ay nakikita niya ang mga imahe sa mga dinadaanan niya, at nakikita niya ang mga eksena na nangyari sa buhay niya. Nagtataka siya kung isa lang ba itong ilusyon o kaya mga pangitain. Sa palagay niya na hindi na mahalaga kung ano pa ang itawag niya dito sa loob ng barrier ng libro, ang buhay na meron siya ay dumaan sa alon ng tubig at naglaho, ang mga alaala ng kanyang kasalukuyang panahon, pati na rin sa dati niyang buhay, kung ito ba ay isang puwang na nilikha batay sa kanyang panloob na memorya. Namamangha ang ating bida dito, narinig niya noon na ang isang formation barrier ay walang katapusan, subalit hindi niya inaasahan na magiging ganito ito. Subalit hindi ito ang oras para mamangha siya dito. Biglang nagtaka si Yoseong sa nakikita niya, sapagkat may isang matanda na unti-unting lumalabas sa ilalim ng tubig, at tinanong nito ang ating bida kung sino siya. Nagpakilala naman si Yoseong dito at sinabi nito ang pangalan niya. Ayon naman sa matanda na hindi iyon ang tinatanong niya, ang gusto niyang malaman ay kung sino ito sa kaibuturan nito. Ayon naman kay Yoseong na siya ang kanyang sarili, hindi niya alam kung paano niya masasagot ang tanong ng matanda. Tumatawa naman ang matanda na nakabaliktad at para sa kanya ay nakatutuwang bata siya. Yoseong, sinabi pa nito na tama si Yoseong na siya ang sarili niya, subalit ang ilang aspeto ng sarili nito ay mas espesyal kaysa sa iba. Pinapahinto naman ng matanda na nakatayo ito at sinasabihan nito na hindi ito ang oras para tumawa ito, na-activate ang walang hanggan na formation barrier. Ngunit tumigil ito dahil sa isang hindi inanyayahang panauhin at pati na rin sa nangyayaring sunog sa labas. Hindi makapaniwala si Yoseong kung paano nalaman ng dalawang matanda na ito na may sunog sa labas. Ayon sa matanda na huwag maalarma si Yoseong, sila ay isang multo lamang ng mga alaala. Maari nilang sabihin na sila ay espiritu ng ilang uri. Hindi makapaniwala si Yoseong na ang mga matatanda na ito ay isa lamang multo ng mga alaala. Napagtanto niya na siguro ang mga ito ang gumawa ng formation barrier at ng sekretong manual na ito,
walang sino man ang may dalawang ulo sa mundong ito. Ayon sa matanda na upang mas maipaliwanag nila sa madaling paraan, ay sila na ang dual-minded sage, ay naglagay ng maliit na bahagi ng kanilang kaluluwa dito sa formation barrier bago pa sila mamatay. Ayon naman sa isang ulo na kung anong maliit na bahagi lang ang sinasabi nito, ang kanilang buong pagkatao ay tiyak na mapapahamak kasama ng formation barrier na ito, dahil inilagay nila ang lahat ng kanilang mga lakas para likhain ang formation barrier na ito. Tuluyan na silang maglalaho kapag naglaho na din ang formation barrier na ito. Hindi makapaniwala si Yoseong sapagkat kahit kailan ay hindi pa siya nakarinig ng isang barrier na ginagamitan ng mga kaluluwa. Tinanong naman ni Yoseong ang matatanda kung paano siya makakaalis dito. Ayon naman sa matanda na hindi kailangan ni Yoseong magmadali sapagkat magkaiba ang takbo ng oras dito sa loob ng formation barrier kaysa sa panlabas na mundo. Ang isang taon dito sa loob ng barrier ay 2 oras lang sa tunay na mundo. Tinanong naman ni Yoseong kung anong nangyari sa kaibigan niya na mas naunang makapunta dito kaysa sa kanya. Ayon sa matanda na ang walang ingat na pagtulak ni Yoseong kay Demonggi ay lubhang nakabaluktot sa panahon at pag-iral ni Demonggi sa lugar na ito. Kaya naman dahil sa nangyaring iyon, imbis na si Demonggi ay si Yoseong na ang dapat na tumapos ng pagsubok sa formation barrier na ito bago pa man maubos ang oras o kaya tuluyan ng matupok ang mga katawan nila ng apoy, dahil ang lahat ng kaluluwa nila ay maglalaho kasama ng lugar na ito. Naiinis si Yoseong sapagkat pwede siyang maglaho ng parang bula dahil lamang sa paghawak ng misteryosong libro na ito. Bakit kasi hindi nalang pinasa ng dalawang matanda na ito ang kaalaman nila at hindi na gumawa pa ng kabobohan na barrier na ito, subalit wala na siyang magagawa pa kundi ang mapagtagumpayan ang pagsubok sa barrier na ito para mabuhay, kaya gagawin na niya ang pagsubok. Tinanong ni Yoseong ang matatanda kung paano niya uumpisahan ang pagsubok. Ayon naman sa matanda na nag-umpisa na ito, hindi maintindihan ni Yoseong ang sinabi ng matanda, samantalang makikita natin ang isa pang imahe ni Yoseong na lumalabas sa tubig. Napalingon naman ang ating bida dito at nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Sinabi ng matanda na huwag kakalimutan ni Yoseong ang pinag-usapan nila kanina, na si Yoseong ay palaging isang natatanging bersyon ng kanyang sarili. Makikita natin ang isa pang Yoseong na nakatayo at nakakatakot na nakatingin sa kanya. Lumabas ang mission na kailangan niyang mapagtagumpayan ang Infinite Self-Transcendence Barrier. Ang mission reward na matatanggap niya ay ang martial art, Yellow Dragon Slash. Noong binasa ni Yoseong ang libro ng Five Warlord of the Monkey, nabasa niya doon ang sinulat ni Demonggi na, pagkatapos nito matapos mabasa ang sekretong manual ng Dual Mind Technique, ay nakapunta siya sa isang madilim na lugar na hindi niya pa nakikita noon, at sa lugar na iyon ay nakita niya ang iba't ibang uri ng pagkatao niya. Makikita natin na kinakalaban ni Yoseong ang dati niyang sarili, hindi makapaniwala ang ating bida na kailangan niyang kalabanin ang iba't ibang bersyon ng sarili niya, na siya nung kakapasok niya pa lang sa Chonbom Military Academy, na siya nung sumali siya sa ekspedisyon kalaban ng Northern Ice Palace, na siya nung naging kapitan siya ng residual troops at marami pang iba. Hindi mabilang na iba't ibang bersyon ng Yoseong Dan ang lumilitaw para kalabanin siya. Hindi lang iyon, ang lahat ng ito ay may katangian din tulad ng hindi sumusuko sa laban. Nakakainis man para sa kanya ito, subalit wala na siyang iba pang magagawa kundi ang patayin ang mga ito. Hindi niya kailanman nagustuhan kung sino siya sa nakaraang buhay niya, ngunit hindi peren maganda sa pakiramdam niya ang hiwain at patayin ang sarili niyang pagkatao noon, lalo na dahil lahat sila ay kumakatawan sa iba't ibang punto ng kanyang buhay. Paano niya mailalarawan ito? Hindi ito eksaktong pagpapakamatay. Ang ginagawa niya lang ay ang self-control, para lamang siyang nagsasanay para malampasan niya ang panloob na sarili, subalit ang pagsubok na ito ay walang katapusan, kaya siguro ito tinawag na walang katapusang self-transcendence barrier. Subalit kahit ganoon pa man, ang pagpapalabas ng isang imahe niya noong sanggol pa siya ay masyado nang hindi katanggap-tanggap, biglang umatake ang isang imahe niya, at ginamit nito ang 8 method orthopedic technique, na nagawa naman ni Yoseong na maiwasan ito. Hindi makapaniwala si Yoseong na ginamit nito ang 8 method orthopedic technique.
Ang ibig sabihin nito ay nag-umpisa na ang counterparts niya sa kasalukuyan na buhay niya ngayon, biglang sumugod ang isa pang imahe ni Yuseong sa kanya, at ginamit nito ang tri-principal sword style. Napagtanto ni Yuseong na ang teknik at ang lahat ng galaw ng mga ito ay perpektong natutulad sa kanya. Subalit agara naman ni Yuseong na hinawakan ito sa muka, at hinailan niya ito, na panang-atake sa isa pang imahe na kalaban niya. Ginamit naman ng imahe niya ang nimble steps na level 1 nito at maglulunsad ng atake. Subalit ginamit din ng ating bida ang nimble steps niya na level 4, at agara naman nakalipat sa likod ng imahe niya, sabay atake dito na kinahiwan ng katawan nito, dahil sa lakas ng atake ng ating bida. Subalit nagulat siya sapagkat may isang imahe na naman ang lumitaw habang papasugod sa kanya gamit ang nagkukuryenteng mga kamao, at ginamit nito ang surge of seismic strength na tumama naman sa ating bida. Subalit kahit na naharang ito ni Yuseong ay naramdaman niya ang sakit ng atake na ito na kinatalsik niya, hindi siya makapaniwala sa lakas ng surge of seismic strength. Ngayon niya lang nalaman na ganito pala ito kalakas at sa sobrang lakas nito ay nararamdaman niya ang sakit, halos ang lahat ng buto sa katawan niya ay sumasakit, naawa na lang siya sa mga nakalaban niya na ginamitan niya ng teknik na ito. Biglang nagulat naman si Yuseong sa ginawa ng isang imahe niya na bagong litaw pa lang, hindi siya makapaniwala na nag-uumpisa na ang mga ito na magpatayan. Ginamit ng bagong litaw na imahe ni Yuseong ang Grandmaster of Dog Walking na titulo, at agara naman itong sumugod sa kanya, na kinabahala naman ni Yuseong, sapagkat hindi siya makapaniwala na ang martial art at pati na rin ang mga sandata niya ay magagamit laban mismo sa kanya. Naglunsad ng atake ang imahe ni Yuseong at ginamit nito ang Thousand Army Swing na level 2, hindi makapaniwala si Yuseong na gumamit ulit ang kalaban niya ng isa pang tri-principal sword style technique. Kaya bahagyang nataman siya sa muka sapagkat ang teknik na iyon ay nadadagdagan ng 2% ang attack range. Sa isip-isip niya na hanggang ngayon, wala pa siyang naramdaman tungkol sa epektong ito bukod sa mapapalaki nito ng kaunti ang saklaw ng kanyang pag-atake. Akala niya na ito ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa isang lakas o pagtaas ng bilis ng paghahagis ng sandata. Ngunit ang maliit na dagdag ng saklaw ng atake na iyon ay halos ikamatay na niya. Ang kanyang pakiramdam ng ligtas na distansya upang maiwasan ang mga pag-atake ay bumagsak sa isang iglap, kaya pala nahuli niya si Chorang yung sa atake na ito. Naisipan ng ating bida na gamitin na din ang axe niya, kawiwili, habang nagpapatuloy ang labanang ito laban sa isa pa niyang sarili. Ang lakas at kahinaan ng kanyang teknik ay dahan-daang nagbabago. Ginamit ng imahe ni Yuseong ang Infinite Cycling Strikes, Chaos Spiral, at nagpatuloy lang ang dalawa sa palitan ng mga atake. Natutuwa si Yuseong sapagkat ngayon ay napagtanto na niya kung bakit biglang lumakas si Demong Ginang Husto nung natagpuan nito ang Dull Mind Technique sa dati niyang buhay. Dahil nararamdaman na rin niya na ang lakas na meron siya ay unti-unting tumataas kada minuto, ang kinakabahala niya lang ngayon ay, ang mga imahe na lumilitaw ay mas nagiging mas katulad ng kasalukuyan niyang sarili, at ang bilang ng mga ito sa loob ng barrier na ito ay patuloy na dami, na halos wala ng katapusan ito. Makikita natin ang napakaraming imahe ni Yuseong ang papasugod na sa kanya, at ang mga ito ay iba't ibang bersyon niya sa kasalukuyan niyang buhay. Nagpatuloy lang si Yuseong sa pakikipaglaban, hindi na niya alam kung gaano nakatagal simula nung inumpisahan niya ang pagsubok na ito, masyado nang matagal para sa kanya na maalala pa ang oras. Ang kulay ng tubig na inaapakan nila ay napalitan na ng kulay pula dahil sa maraming dugo, at ang bilang ng natitirang mga imahe niya ay nabawasan na din ng malaki. Wala na rin na iba pang lumitaw na bagong imahe, ang kailangan na lang niyang gawin ay ang talunin ang matitirang isang kalaban para manalo. Isa sa napansin din niya na walang sinuman sa mga imahe niya ang gumagamit ng sextuple weapon art. Ang pagsubok ng barrier na ito ay mahalagang isang pinalawig na labanan. Naisip ng iba niyang mga sarili na ang teknik na iyon ay masyadong mabigat sa kanilang mga braso upang magamit sa laban na ito. Kaya napagtanto niya na parehas lang ang iniisip nilang lahat. Makikita natin na patuloy na naglalaban-laban ang mga iba't ibang bersyon ni Yuseong.
Napagtanto ng ating bida na siguro ang bersyon na ito ay siya noong panahon bago pa siya makabalik sa nakaraan at magkaroon ng panibagong buhay. Ang matandang puno ng kulubat ang muka, kitang-kita ang sideburn, at ang sugat nito sa ilong, yan ang itsura ng isang lalaki na maraming pinagdaanan sa buhay niya, ang lahat ng mga ito na nasa edad na 30 to 40, at kahit na ang isang matandang ito ay ang lahat ng mga ito ay siya, ang kanyang mga karanasan at pamamaraan sa buhay ay nagsasalungat sa arena na ito, na parang binabalikan niya ang lahat ng araw at landas na pinagdaanan niya sa nakaraan. Subalit alam niya na siya ang totoong siya, ang makapal at tumigas na balat sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na ito ang siyang nagbubukas ng mga pahina ng libro sa Athenaeum, siya ang tunay na nabuhay ulit para magkaroon ng pangalawang buhay. Kaya sinugod na niya ang imahe na kamukha ng bersyon noong bago pa siya mamatay noon, subalit bigla siyang nabahala, sapagkat mabilis na umatake din ang kalaban niya, napagtanto ni Yuseong na ang balikat niya ang puntirya ng kalaban niya, sa isip-isip ng ating bida na ganoon din ang gagawin niya, dahil iyon ang palaging itinuturo sa kanya ng instructor niya bilang kanyang kahinaan, sapagkat palagi siyang pinapuna sa pag-iwan ng kanyang balikat na bukas sa anuman na pag-atake kapag naglulunsad siya ng atake, subalit ang bagay na iyon ay matagal na, kahit na ang taong ito ay siya din, subalit hindi ito ang tunay na siya. Sapagkat ang tunay na siya ngayon ay wala ng kahinaan, ginamit ni Yuseong ang Rising Snake Plunging Tiger, na nagawa naman maiwasan ito ng imahe niya sa pamamagitan ng scattering image, at ginamit nito ang Nimble Step para makalipat sa likod ni Yuseong, na napansin naman ito ng ating bida, kaya ginamit niya rin ang Nimble Step niya para makalipat sa likod nito habang masaya siya sapagkat tulad ng iniisip niya, dahil gagamitin niya din ang Nimble Steps niya para sa panghuling atake niya kaya sigurado siya na dito na magtatapos ang laban, subalit biglang nagulat ang ating bida, hindi siya makapaniwala sa nangyari, makikita natin na direktang tinamaan si Yuseong ng espada sa katawan nito, hindi siya makapaniwala kung paano ito nangyari, siya ang tunay na Yuseong kaya paano nagawa ng imahe na ito ang matalo siya. Ayon naman sa imahe na ang ibig sabihin lang nito ay hindi si Yuseong ang tunay, sa isip-isip ni Yuseong na ang matanda na ito ay ang hitsura niya bago pa siya mamatay noon sa dati niyang buhay, sa mukha na ng maraming dugo si Yuseong dahil sa pinsala na natamo nito, hindi makapaniwala si Yuseong sa nangyayari. Paanong ang tunay na siya ay natalo sa laban, makikita natin ang tuluyan ng pagbagsak ng ating bida, habang naghihingalo ay sinabi ni Yuseong na ang matandang ito ang tunay na si Yuseong.